Sa iba pang balita, nakataas na ang signal number 4 sa ilang lugar sa Visayas dahil sa epekto ng Bagyong Tino. Ang update sa lagay ng panahon at sa binabantayang bagyo. Alamin sa detalye ni Gab Villegas live. Gab? Audrey, naglandfall na sa ikalawang pagkakataon ang Bagyong Tino kaninang alas 5 Gs ng umaga sa bayan ng Borbon sa Cebu. Sa pinakauling buletin ng Pag-asa, namataan ang mata ng Bagyong Tino sa katubigang sakop ng San Francisco sa Cebu. Ito ay may lakas ng hangin na aabot sa 150 km per hour malapit sa gitna na may pagbugso ng hangin na aabot sa 205 km per hour. Kumikilos ang Bagyong Tino pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Ang lawak ng Bagyong Tino ay maaaring umabot ng hanggang 300 km mula sa gitna. Kaninang alas 12 ng hating gabi nang unang maglandfall ang Bagyong Tino sa bayan ng Silagos sa Leyte. Nakataas ngayon ang tropical cyclone warning signal number 4 sa western at southern portion ng Leyte, northern at central portion ng Cebu, kasama na dyan ang Camotes at Bantayan Islands, northeastern portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, central at southern portion ng Iloilo, at southern portion ng Antique. Nakataas naman ang tropical cyclone warning signal number 3 sa Cuyo Islands, southern Leyte, central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, nalalabing bahagi ng Iloilo, southern portion ng Capiz at central portion ng Antique. Nakataas naman ang tropical cyclone warning signal number 2 sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kabilang ang Calamian Islands, central at southern portion ng Eastern Samar, central at southern portion ng Samar, nalalabing bahagi ng Leyte, nalalabing bahagi ng Bohol, nalalabing bahagi ng Cebu, central portion ng Negros Oriental, nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Siquijor, nalalabing bahagi ng Capiz, Aklan, nalalabing bahagi ng Antique kabilang ang Caluya Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands at Camiguin. Habang nakataas ang tropical cyclone warning signal number 1 sa Albay, Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masbate, kabilang dyan ang Ticao at Burias Islands, nalalabing southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, central portion ng Palawan kabilang ang Cagayancillo Islands, northern Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar, nalalabing bahagi ng Negros Oriental, northern portion ng Surigao del Sur, northeastern portion ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, northern Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental at northern portion ng Zamboanga del Norte. Sa pagkakataong ito, para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon patungkol sa Bagyong Tino, ay makakausap natin ng live si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Sir, magandang umaga po. Sir, ano po yung magiging forecast track nitong Bagyong Tino at ano rin po yung magiging lagay ng panahon sa mga areas na wala pong tropical cyclone warning signal at yun po, sir. Ang babaybayin nitong si Bagyong Tino ay una ay magla-landfall siya ulit sa ikatlong pagkakataon dito sa northern part ng Negros Island region at ganoon din naman dito sa southern part ng Panay Island at eventually dito sa northern part ng Palawan ay magla-landfall din ito kung hindi man ito kung magla-landfall man siya dito yan sa northern part ng Palawan and eventually by Wednesday ay pupunta na siya dito sa West Philippine Sea and eventually ay lalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility by Thursday. Also, patungkol naman sa mga lugar na hindi nakataas sa wind signal warning, pero dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama yung Metro Manila, tayo makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan dahil sa epekto ng Northeast Monsoon. Ibig sabihin, yung mga ulan na nararanasan natin ngayon sa Metro Manila ay dala nitong shear line. So, yung Northeast Monsoon, nagdadala din ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pero dito, lalo na dito sa Quezon, ay may nakataas tayo na heavy rainfall warning, kaya nakakaranas pa rin tayo ng patuloy na mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sir, meron po tayong binabantayan din na low pressure area dito sa northeastern Mindanao. Dito sa labas pa po ito ng Parno po.
So, may tendency po ba na maging bagyo ito at ano po yung posibleng tahakin itong low pressure area na ito kung sakali pong maging bagyo po ito? Itong low pressure area na ating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-high category. Ibig sabihin, sa susunod na 24 oras ay malaki yung posibilidad na ito ay maging tropical depression. At babaybayin niya yung northwestward direction at sa weekend ito papasok ng Philippine Area of Responsibility ayon sa ating analysis. Siguro sir, panghuli na lamang po. Ano po yung paalala na pwede po nating iwan do sa ating mga kababayan? Ngayon pong tinatahak na ng Bagyong Tino itong bahagi ng Visayas. Paalala po sa ating mga kababayan, yung mga nakataas from signal number 1 to signal number 4, lalo na yung signal number 4, sila yung mga makakaranas ng mga malalakas na hangin. At ganoon din naman, malaking bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mahigit sa 200 millimeters na mga pagulan. Ang ibig sabihin naman nun ay posible yung mga widespread na mga pagbaha. And gusto rin natin paalalahanan yung mga kababayan natin, may nakataas tayo ngayon na storm surge. Ibig sabihin, yung lakas ng alon na pwedeng humampas sa ating baybay dagat ay nananatiling posible. Ganoon din naman, meron tayong nakataas na gale warning. Yung gale warning naman, kapag pumalaot tayo, maaari tayong makaranas ng matataas na pag-alon. Kaya mag-ingat po tayo. Also, doon sa mga pupuntahan pa lang nitong si Bagyong Tino, gusto natin, as much as possible, paghandaan po natin ito. Sumunod po tayo sa mga LGUs at local DRRM offices natin para nang sa gayon ay mabawasan natin yung damages both sa property at sa ating mga buhay. Po. Maraming pong salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo. At mamaya pong alas 8 ng umaga ay ilalabas muli ng Pag-asa yung panibagong bulletin kaugnay nitong paggalaw nitong Bagyong Tino. At yan muna ang update mula rito sa Pag-asa. Balik si Audrey. Maraming salamat, Gab Villegas.